Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. So ito na po yung sinasabi natin, na talagang itong 18 ex-marine na ito ay mag-aala Gutesa din. Expected na po natin yan, mga minamahal kong mga kababayan. Dahil ang nangyayari po ngayon, isa-isa na po silang nawawala. Isa-isa ng yung iba nga medyo gusto nang sabihin ng katotohanan at kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit sila lumabas, no? So kung maalala ninyo, nito mga nakaraang araw, linggo, tinanggi po ni Vice President Sara Duterte na siya ay may koneksyon, no? At kilala niya yung mga personalidad na ito o yung mga personas na ito. Sa totoo lang, hindi na po may tatanggihan ni Vice President Sara Duterte dahil unang-una, yung 4 po doon sa 18 sinasabing ex-marine na hindi naman talaga lahat yun ay ex-marine, ay natuklasan na bodyguard niya, tao niya, no? So doon pa lang makikita na po natin na may kasinungalingan po at talagang mayroon pong connection dito o may kinalaman po dito itong si Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil nga po sa iimbestigahan na po at iisa-isahin na tatanungin ng NBI itong mga personalidad na ito, nag-alagotesa po sila. Nawawala na sila at kung ano-ano ng mga dahilan ng sinasabi nila para lamang po magkaroon sila ng mabigat na dahilan. Pero kung ako po tatanungin ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin itong pagtatago o hindi pagpapakita nitong 18 mga ex-marine na ito ay sinyales na mayroon po silang tinatago. Mayroon po silang gustong pagtakpan. Mayroon silang bagay na ayaw nilang malaman ng taong bayan, no? So at malamang ito rin ay utos sa kanila na nitong ni Vice President Sara Duterte nang sa ganon magmukhang kapani-paniwala ang kanilang mga testimonya. Pero alam po natin na kaya po nagtatago na ibang ex-marines dahil natuklasan yung ilan sa kanila ay mayroong matagal ng warrant of arrest sa kasong murder. Sinasabi lang po nila na kaya nagtatago, kaya hindi na nagpapakita itong mga ex-marines na ito dahil may banta sa kanilang buhay. Hindi po banta yon sa kanilang buhay, kundi meron po silang pananagutan sa batas. Kagaya na po yung kagaya ng 4 na Marines doon na matagal nang pinaghahanap na kinakanlong ni Vice President Sara Duterte. At ginawa niyang kasangkapan ngayon para lamang masira po ang administrasyong Marcos at para lamang mapaupo si Vice President Sara Duterte. At yung iba naman po sa kanila ay natuklasan din na hindi talaga nakapasok sa Marines. So kumbaga sa training pa lang ay baksak na. So ibig sabihin sa 100% halos 2% lang dyan o 3% lang dyan ang masasabi nating totoong naging Marines. Ang problema pa, maliban na sila ay naging Marines, sige palagay natin naging Marines tong 3 to o yung 4 dyan, yung 5 dyan, ang problema sila naman ay napatalsik, no? Sila po ay na-discharge, sila ay naalis sa serbisyo dahil po sa hindi magandang gawain na ginagawa nila, kaya sila ay natanggal sa serbisyo na siyang dahilan kung bakit galit na galit sa gobyerno eto pong mga ex-marines na ito. Ngayon, alam niyo mga kababayan, alam ko naman kung anong kinakatakutan ni Baligod At alam ko rin kung anong kinakatakutan ng mga personas na ito
kaya sila nagtago. Unang-una, hindi po ito makakapagsalita ng totoo. Makakapagsalita lang po itong mga ito ng kasinungalingan ng dire-diretso kung nasa tabi po nila si Baligod, na kung saan ay binayaran po ni Vice President Sara Duterte para po sirain ang administrasyong Marcos. Yan po ang nakikita ko dito, mga minamahal kong mga kababayan. Ngayon, dahil alam po ni Vice President Sara Duterte, alam din ni Baligod, na kapag na-question o inimbestigahan na isa-isa etong mga personas na ito, ay tiyak na may matutuklasan o malalaman silang kasinungalingan. At tiyak ko din na dahil sa hindi totoo yung kanilang testimonya, sila po, mga minamahal ko mga kababayan, ay talagang mahuhuli po sa kanilang mga kasinungalingan. Kaya nga, kung hindi ako nagkakamali, kung makikita po ninyo yung sa kanilang affidavit po na ginawa, iisa lang ang sinasabi nilang 18, pero hindi po yan sinang-ayunan ng ombudsman, hindi rin sinang-ayunan ng DOJ. So ang bawat 18 ito na personas ay pinagawa po ng sarili nilang affidavit, nang sa ganon mapagtugma-tugma nitong mga mag-iimbestiga kung totoo bang silang lahat ay saksi sa mga kaganapan sa paghahatid ng pera o mali-malitang pera sa mga nabanggit na personalidad, lalong-lalo na po dito po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at maging kay Martin Romualdez at maging kay Saldico, mga minamahal kong mga kababayan. So ngayon, dahil alam po nila na matutuklasan ng NBI, maraming matutuklasan ang DOJ, maraming matutuklasan ng ombudsman sa mga kasinungalingan ng 18 ito. Kaya itinago nila yung 18 at ang kanilang naging dahilan dahil kesyo may banta daw sa buhay. Alam nyo, mga minamahal ko mga kababayan, kung ang ating Pangulo po ay talagang delikadong uri ng tao, sana wala na po si Morales ngayon. Sana si Gutesa pa lang, kay Gutesa pa lang, malamang kung masama po ang ating Pangulo, malamang makikita na lang natin siguro ngayon na naaagnas na po ito. Marami pong mga taong mga personas na nanira po sa ating mahal na Pangulo na hanggang ngayon ay buhay pa rin. At hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para lamang po sa kanyang sariling kapakanan. Sa bawat araw, sa bawat oras, palaging ang batas po ang pinatutupad ng ating mahal na Pangulo at hindi po yung kanyang sarili lamang kagustuhan. Kaya para sa akin, isa lang ang masasabi ko dito kay Baligod, maging kay Vice President Sara Duterte at sa mga DDS, kahit anong gawin ninyo, kahit anong gawin ninyong pagpapalusot, kahit itago pa ninyo yung mga personas na yan na mga bulaang saksi, hindi kayo magwawagi at lalabas pa rin ang katotohanan. At natitiyak ko na kapag lumabas ang katotohanan, magkakaroon ng pananagutan etong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga kasalanang ginawa sa taong bayan. So para sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, kahit ano pang gawin ni Vice President Sara Duterte, makita nyo naman, para lang masiguro na maloloko niya ang taong bayan, halos inuubos na lang niya yung oras niya sa pakikipag-usap dun sa mga tukmol na mga DDS vlogger na kung saan scripted, laging pabor kay Vice President Sara Duterte yung mga tanong, no? So ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng sinasabi natin dito, kahit po magpa-cute, magyabang, ito pong si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga makakaya di umano na hindi naman talaga niya kaya, hindi niya na mauuto pa ang taong bayan. Dahil ang taong bayan ngayon ay matatalino na. Alam na nila ang tama at mali. Alam nila kung sino ang walang kwentang politiko na ang gusto lamang ay yumaman.
So para po sa akin mga minamahal ko mga kababayan, para po sa akin, ako kay Vice President Sara Duterte, maghanda-handa na siya dahil baka ilang araw na lang ang nalalabi na makakausap niya yung mga tukmol na mga vlogger na yan, katulad nitong ni Bayot Bay, maging nito ni Boss Dada TV, na wala naman TV, siguro ewan ko ba tinawag na TV yan, sabagay mukha namang di ba? Oh, so ito naman si Butch Bully, ewan ko ba sa mga to, pero ganun pa man, kahit pa gumamit si Vice President Sara Duterte ng mga vlogger na walang kwenta, hindi pa rin kayo magwawagi. At sigurado ako na ang magwawagi pa rin ay ang katotohanan. Ang magwawagi pa rin ay kumbaga sa ang magwawagi pa rin ay ang hustisya, no? Kaya para sa akin mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po inyong tatanungin, dapat to magkusa na po si Vice President Sara Duterte na bumaba sa kanyang pwesto. Huwag niya nang hintayin na mapahiya siya. Kung ako sa kanya, aminin niya na rin pati yung kasalanan niya. Huwag na siya magtakip sa mga kasalanan niya, baka sakaling maawa pa ang taong bayan. Sa ginagawa niyang ito, pinapakita niya lang na guilty siya sa kanyang mga ginagawa. Biro mo, para lang makaligtas siya, para lang hindi magsalita si Ramil Madriaga, abay inalok niya ng 1 bilyon mga kababayan. 1 bilyon na dapat ay nasa taong bayan, ibibigay lang niya sa isang tao para manahimik. Nang sa ganun ay patuloy siyang makapagnakaw ng bilyon-bilyon. Papayag ba kayo niyan mga minamahal kong mga kababayan? So kung ako tatanungin ninyo, hindi ako papayag. No, ang kailangan ay managot si Vice President Sara Duterte nang sa ganun mawala na o malinis na o mabawasan yung mga korap na politiko dito sa ating bansa. So muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.